Nagsisimula ang kwento sa isang batang mag-asawang Ruso, sina Misha at Anna, na nasa tabi ng isang lawa. Gabi noon. Parang nahipnotismo si Misha habang paulit-ulit niyang binubulong ang parehong mga salita. Humihingi siya na may kumuha sa kanya. Labis na nababahala si Anna, nakikiusap siyang lumayo si Misha at saka nakita niyang iba na ang mukha nito na may pulang-pulang mga mata. Nahulog si Misha sa lawa, iniwan si Anna sa sobrang lungkot kaya nakiusap siyang siya na lang ang kunin sa halip nito. Ilang sandali lang, lumitaw muli si Misha at normal na ulit ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang lumangoy pabalik, lumabas ng lawa at niyakap si Anna. Humihingi siya ng tawad. Gayunpaman, bigla siyang tumigil sa pagsasalita na parang may natakot sa kanya. Sinabi niyang may isa pang babae doon kasama nila. Luminga si Anya pero wala siyang makita. Bigla na lang, marahas na hinila ang kanyang katawan papasok sa lawa ng isang hindi nakikitang puwersa. Sinubukang abutin siya ni Misha at natakot siyang makita ang dalawang braso na humihila sa kanyang asawa patungo sa kamatayan nito. 20 taon pagkatapos ng insidente, nakilala natin ang isa pang mag-asawa, ang batang manlalangoy na si Roman Kitty at ang kanyang kasintahan na si Marina. Sinusubukan ni Roman na turuan siyang lumangoy pero takot na takot ang babae sa tubig. Noon dumating ang kaibigan nilang si Elia at nagsimulang magsalita tungkol sa isang bachelor party para sa kaibigan niya. Hindi ito gusto ni Marina. Sinabi rin ni Roman na hindi siya maaaring magparty ng sobra dahil sa kanyang training. Ang pag-uusap na ito ay humantong sa ilang biruan sa pagitan ng mga lalaki at nagmungkahi si Elia ng hamon na 2 lap sa pool. Habang nagpapaligsahan ang dalawa, sinubukan ni Marina na magpatuloy sa pagsasanay at hindi sinasadyang napalayo sa gilid. Nasa unang lap pa lang si Roman at ang kanyang malalakas na stroke ay tumabon sa sigaw ng kanyang kasintahan para humingi ng tulong habang halos nalulunod na ito. Natapos ang hamon sa tamang oras para mapagtanto ni Roman na nasa panganib siya. Mabilis niya itong hinila palabas ng tubig pero labis itong ikinabahala ng insidente. Maya-maya, nagtalo ang magkasintahan tungkol dito at nagpasya si Roman na lumabas kasama si Ilya. Pumunta ang dalawa sa isang lumang bakasyonan na ibinigay ng ama ni Roman sa kanya bilang regalo sa kasal. Samantala, kinausap ni Marina ang kapatid ni Roman na si Olga at sinabi niya rito ang tungkol sa bahay. Nagulat si Olga nang marinig niyang muling nagpakita ang kanilang ama pagkatapos ng 20 taon. Sinabi ni Marina na ipinadala lang nito ang mga susi kasama ang titulo na nagre-rekomenda na ibenta ng magkasintahan ang ari-arian pero inamin niyang gusto niyang tumira doon. Ito ay dahil hindi pa niya nakikita ang sirasirang estado ng bahay kung saan dumating na ang dalawang magkaibigan. Ipinaliwanag ni Roman na walang tumira doon mula nang malunod ang kanyang ina sa lawang iyon 20 taon na ang nakalipas. Umalis ang kanyang ama pagkatapos noon, iniwan ang dalawang bata na kasama ng kanilang mga lolo't lola noong trahedya. Pumasok sina Ilya at Roman sa bahay na madilim at parang hindi ginalaw sa loob ng ilang dekada. Naghahanap ng switch ng ilaw, natuklasan ng dalawa na ang basement ay lubusang binaha noong nakaraan at baha pa rin. Kasabay nito, naharap din si Marina sa mga problema sa tubo pagkatapos magpaalam kay Olga. Mag-isa sa bahay, nagpasya siyang subukang ayusin ang lababo sa sarili niya sa halip na hintayin ang kanyang kasintahan. Sa Lucky House, nagulat si Roman sa tunog ng mga busina ng kotse sa labas at natuklasang inorganisa ni Elia ang party labag sa kanyang kalooban. Kumuha pa ito ng grupo ng mga babaeng propesyonal at nagpasya si Roman na lisanin ang sarili niyang party nang dumating sila. Determinado siyang hindi ipagkanulo ang kanyang kasintahan. Dahil hindi niya makontak si Marina na abala pa rin sa lababo, nagpasya siyang lumubog para mag-relax. Parang gumana ito noong una pero pagkatapos ay nagsimula siyang makarinig ng kakaibang mga tunog na parang may iba pang tumalon sa lawa. Pagbalik sa pier, nakita niya ang isang babae na nagsusuklay ng kanyang basang buhok at nabighani siya rito. Hindi man lang naririnig ang kanyang telepono na tumutunog nang tumawag si Marina. Hinayaan siya ng misteryosong dalaga na lumapit ng husto at hinalikan pa siya nito. Pero pagkatapos ay tinanong siya nito kung mahal niya ito at biglang umiti ng masama. Kinabukasan, natagpuan ng mga kaibigan ni Roman na nakahandusay siya sa lupa malapit sa lawa. Sa isang balisang tingin, nagsimula siyang magtanong tungkol sa babae pero walang nakakaalam kung ano ang kanyang sinasabi. Tinipon ni Ilya ang kanyang mga damit at nang makita ang suklay ng babae na nakahiga sa lupa, basta na lang niya itong inilagay sa bulsa ng pantalon ng kanyang kaibigan na hindi gaanong binibigyang pansin ito. Umuwi si Roman na apektado pa rin ng insidente.
Pero wala siyang sinabi sa kahit sino at nagtaka si Marina nang maglabas siya at makita ang supply ng isang babae. Kasabay nito, bumaba ang performance ni Roman sa pool ng higit sa inaasahan. Dahil sa qualifying test kinabukasan, pinilit siya ng coach na magtagal, sinira ang kanilang plano sa hapunan kasama si Marina. Si Ilya ang huling umalis bago siya at nag-iisa si Roman sa locker room nang may kakaibang nangyari sa mga shower. Nagsimula itong bumukas at magsara ng mag-isa, pinilit si Roman na magpalit ng stall hanggang sa matapos siya. Dahil hindi nakita ang anino ng babae na lumitaw sa salamin, pumunta siya sa mga locker para tingnan ang tunog ng metal na kumakalampag at nakita niyang isa sa mga pinto ang kumakalampag. Ang misteryosong babae ay bumangon sa likuran niya at tinanong siyang muli kung mahal niya ito pero nawala ito bago pa makita. Napansin ni Roman ang isang tangke na puno ng tubig na parang pinanggalingan nito at bigla na lang bumagsak ang pinto ng locker sa kanyang mga daliri. Pagbalik sa bahay, nagsimulang hindi maganda ang pakiramdam ni Roman at nainis pa siya sa paglalambing ng kanyang kasintahan. Pero nang mawalan siya ng pasensya, napagtanto niyang wala siya sa paligid. Nang dumating ang tunay na Marina, nagliliyab siya sa lagnat at inuulit ang pariralang, "Hindi kita mahal." Nagduda, kinausap niya si Olga sa pamamagitan ng video at ipinakita rito ang supply na sinasabing iniisip niyang maaaring niloloko siya. Inisip ng kapatid na Isha at parang mas nag-aalala ito sa mga plano ni Marina para sa Lucky House. Sinabi niya rito na dapat nilang ibenta ito dahil magiging masamang ideya ang tumira doon. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, kinalikot ni Olga ang isang memory box hanggang sa makita niya ang ilang litrato ng kanilang mga magulang. Naintriga siya nang makita ang parehong supply sa isa sa mga ito. Noon niya napansin ang kakaibang tubig sa ilalim ng kanyang mug at nagsimulang marinig ang tunog ng pagtulo. Kasabay nito, nakarinig din si Marina ng nakakatakot na pagtulo at sumilip sa pinto ng banyo. Nakita niya si Roman sa shower at isang pambabaeng kamay ang humahaplos sa kanyang buhok. Pero nawala ang buong eksenang ito nang buksan ni Marina ang pinto. Nang makita ang supply sa ilalim ng punong bathtub, yumuko siya para kunin ito at isang patay na kamay ang humawak sa kanyang buhok. Nagising siyang takot na takot mula sa bangungot at pinakalma siya ni Roman. Pero nawala ang kanyang sariling kalmado ilang oras pagkatapos noong mahalagang pagsubok. Pagkatalon niya sa tubig, lumitaw ang parehong mga halaman mula sa ilalim ng lawa sa loob ng pool na ikinagulat niya. Pag-ahon niya, natagpuan niyang lumalabas siya sa lawa sa gitna ng gabi. Yumuko ang sirena sa kanyang mukha at tinanong siya kung mahal niya ito, pero sa pagkakataong ito natakot siya at sumagot na hindi. Tumugon ito ng sigaw ng pagkamuhi na ibinubunyag ang kanyang nakakatakot na mukha, at nagising si Roman sa gilid ng pool na tinutulungan ng kanyang mga kaibigan. Sa ospital, nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan mula sa simula at si Olga lang ang seryosong nakinig sa kanyang kwento. Sa kabila nito, nasaktan si Marina sa pag-amin tungkol sa halik at hinabol siya ni Roman para humingi ng tawad pero pinagmumultuhan siya ng sirena at kinorner sa isang walang laman na silid. Biglang bumagsak ang pinto nang matagpuan siya ni Marina at nagsimula siyang tumawag sa iba habang nagsimulang gumalaw ang isang kumot sa likuran ni Roman. Nakaramdam ng presensya, lumingon siya at hinila ang kumot, natagpuan ng sirena sa isang baluktot na posisyon. Inatake siya nito nang mabuksan ang pinto pero natagpuan siya ng iba na nag-iisa at halos walang malay. Nag-aalala sina Ilya at Marina at pumayag silang hayaan si Olga na manguna at nagpasya siyang dalhin ang kanyang kapatid sa bahay ng kanilang ama. Pagdating doon, natuklasan nating si Misha ang kanilang ama. Hindi maganda ang reaksyon nito sa mga tanong ng kanyang anak na babae at tumangging magsalita ng malinaw tungkol sa bagay na yon na labis pa ring traumatized. Tanging nang makita niya ang kanyang anak na lalaki sa parehong estado ng pagkabalisa niya, inamin nito ang pag-iral ng babae at nagsimulang sumigaw na sinasabi kay Roman na lumayo rito. Nang kumalma si Misha, sinabi niya sa mga kabataan ang tungkol sa kanyang drama at sinabing sinubukan siyang palayain ni Anna mula sa sumpa sa pamamagitan ng pagtawag sa sirena sa pangalan nito, pero hindi rin iyon gumana. Sa kabila ng labis na pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang asawa, inamin niyang ang sirena ang iniisip niya araw-araw. Sinabi rin niya na may natagpuan si Anna sa mga pantalan habang sinusubukang alamin kung paano talunin ang kaaway pero hindi niya maalala kung ano iyon at hindi niya iniisip na magkakaroon ito ng malaking pagkakaiba. Galit na binaliwala ni Marina ang kanyang mga babala at nagpasya siyang pumunta sa lawa para lutasin ang bagay na iyon ng tuluyan.
Pagdating sa bahay, patuloy na sinubukan ni Roman na humingi ng tawad at ang kanyang galit ay napalitan ng pag-aalala habang lumalala ang kanyang kalagayan. Pinilit ni Olga si Ilya na sumisid sa lawa para maghanap ng clue habang kumukuha ng tubig si Marina mula sa balon at nagulat siya nang may kasamang isda ito. Noon niya nakita ang isang aparisyon sa pinto ng panlabas na banyo at parang hinihila siya ng figura doon. Sa ilalim ng lawa, natagpuan ni Ilya ang lapida ng isang babaeng nagngangalang Lisa Gregorova na namatay mahigit 150 taon na ang nakalilipas. Noon niya nakita ang mga katawan ng dalawang lalaki na lumulutang malapit sa kanya at mabilis na lumangoy papunta sa ibabaw. Nabahala si Olga nang makitang hindi siya makaahon dahil may kulay abong kamay na humihila sa kanyang balikat. Nagtagumpay siyang kumawala ng may malaking pagsisikap at nahulog sa bangka. Sinabi kay Olga ang lahat pagkatapos siyang dalhin ito sa pampang. Sa banyo, nagkaroon si Marina ng isang pangitain ng nakaraan kung saan nagsasagawa si Anna ng isang ritual para mabawi ang kanyang asawa. Nakaharap sa salamin, inulit niya ang pariralang, "Ikunin mo ang sayo at ibalik mo ang aking minamahal." Nagmamasid ng naguguluhan si Marina hanggang sa lumingon ang nakakatakot na babae at takutin siya. Biglang hinawakan siya ng nilalang pero ilusyon lang pala yon. Inaatake rin si Roman ng mga kulay abong kamay habang tumatakbo palayo si Marina sa banyo. Nang matagpuan niya ito, inexplicably na hinihila palayo ang kanyang upuan na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos ay hinila siya ng parehong hindi nakikitang puwersa patungo sa basement at nakita ni Marina ang sira-sirang sirena na ibinabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang kasintahan. Sa isang tiyak na sipa, pinilit niya ang bagay na yon na pakawalan ito at saka isinara ang pinto. Maya-maya, ipinako ni Elia ang ilang tabla para takpan ang daanan patungo sa basement habang natuklasan ni Olga na ang suklay ay may mga inisyal ni Lisa Grigorova. Naaalala ang mantra ni Anya, sinabi ni Marina na gusto niyang subukang ibalik ang suklay sa multo sa kabila ng pagpapaalala ni Olga na hindi ito gumana sa kanyang ina. Ang opinyon ni Ilya ay dapat silang tumakas ng malayo sa sinumpang lawang iyon. Pero alam ni Marina na hindi ito gagana at hahanapin siya ng sirena saan mang may tubig. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Roman at pumunta siya sa silid para tanungin kung okay lang ito. Lumapit siya ng husto sa kama nang makita niya ang kanyang kasintahan na nakatayo sa kabilang bahagi ng silid at binalaan siya nito na may iba pang kasama sila. Nang makita ang walang laman na kama, inatake si Marina ng kumot at ang kanyang mga sigaw ang nagpaalerto sa dalawa pa. Nagmadali silang lahat para tulungan siya at nang makawala siya, nagpasya siyang isagawa ang ritual sa mismong banyong iyon na iginigiit na mag-isa siya roon. Nagbantay si Elia sa bakuran pero hindi nagtagal ay lumitaw rin ang sirena sa kanya. Lumapit siya rito na lubos na nabighani at naghalikan sila. Nakita nating nagbago ang anyo ng kanyang mga kamay habang hinahawakan siya nito at nang tanungin niya ang karaniwan niyang tanong, sumagot ito na mahal niya siya. Sa loob ng bahay, nakarinig si Olga ng ingay at natantong wala na si Roman sa sopa. Sinimulan niya itong hanapin at natagpuan niya ito sa pinto ng basement na sinusubukang tanggalin ang mga tabla gamit ang crowbar at humihiling sa sirena na kunin siya. Inatake niya ang kanyang kapatid nang subukan siyang hilahin palayo sa pinto at nagbago ang kanyang mukha katulad ng nangyari sa kanilang ama 20 taon na ang nakalilipas. Habang nagpupumiglas ang dalawa, patuloy na inuulit ni Marina ang mantra ng walang tagumpay. Nang makakita ng isang bilog na salamin, nagpasya siyang isama ito sa ritual. Inilagay ang suklay sa tubig ng palanggana. Sa pagkakataong ito, humihip ang hangin sa mga nakasinding kandila habang binibigkas niya ang parirala. At nang tumingin siya sa palanggana, nakita niyang nawala ang suklay. Sa pamamagitan ng bilog na salamin, nakita niya ang larawan ni Lisa na nakasalamin sa dingding at nagulat siya. Namatay ang mga kandila at bumukas ang trangka ng mag-isa, ikinulong ang pinto ng banyo. Hinawakan ng aparisyon ang ulo ni Marina at itinulak siya sa palanggana, sinusubukang lunurin siya. Pagkatapos ay natagpuan ni Marina ang kanyang sarili na napunta sa kalagitnaan ng ika-negatibo, 9 na siglo at nasaksihan ang personal na drama ni Lisa. Nakipagkasundo siya sa isang lalaki na nangakong mamahalin siya habang buhay pero ipinagpalit siya nito sa iba ilang sandali lang pagkatapos. Hindi kumbinsido, sinira ni Lisa ang kasalan, binasag ang salamin sa isang matinis na sigaw at ginamit ang isa sa mga piraso para atakihin ang magkasintahan. Sa gitna ng galit na sigaw ng kapitbahayan na inaakusahan si Lisa sa kanyang krimen, tumakbo siya sa lawa at naghulog ng sarili.
Pagbalik sa kasalukuyan, nabawi ni Roman ang kanyang sarili, at nagulat siyang makitang inaatake niya si Olga. Pagkatapos siyang palayain, natanto niyang nasa panganib ang kanyang kasintahan, at nagmadaling pigilan ang sakuna. Tulala pa rin si Ilya sa harap ng banyo at ayaw bumukas ng pinto. Kaya sinimulang sirain ito ni Roman gamit ang palakol. Sa wakas, nang makapasok siya, nakita niyang puno ng usok ang silid at nagsimula siyang tawagin ang pangalan ni Marina habang nakaunat ang kanyang kamay sa harap niya. Hindi nagtagal ay lumitaw siya at hinawakan ang kanyang kamay pero walang ekspresyon ang kanyang mukha habang tinatanong siya nito ng parehong tanong ng sirena. Gustong malaman kung mahal niya ito. Lumitaw ang isa pang Marina sa likuran nito at tinanong din ang parehong bagay. At hindi nagtagal, napuno ang banyo ng mga replika niya na nakapaligid sa lalaki at hinihingi ang kanyang pagmamahal. Nang makilala ni Roman ang tunay at piliin ito, isang nakamamatay na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lugar, binasag ang lapida ni Lisa sa ilalim ng lawa. Nanlumo si Ilya nang lumabas ang magkasintahan sa banyo at sumama sa kanila si Olga. Sinabi ni Marina na parang gumana ang ritual dahil kinuha ni Lisa ang suklay at pagkatapos ay nagpasya si Roman na umuwi na. Nagsimula silang maghanda para sa paglalakbay pabalik at tinanong ni Olga kung okay lang si Ilya nang makita niya itong naghuhugas ng mukha gamit ang tubig sa balon. Sumagot ito na okay lang siya at walang nag-alala pa hanggang sa oras na para umalis at hindi ito nagpakita. Nakita nating bumalik ito sa bahay at naglalakad patungo sa basement na may pulang-pulang mga mata at inaamin ang kanyang pagmamahal sa sirena. Sa labas, sinabi ni Roman sa dalawang babae na sumakay sa kotse habang pupuntahan niya ang kanyang kaibigan. Pagdating sa hallway, narinig niya ang tunog ng paglubog at nakitang nakabukas ng maluwag ang pinto ng basement. Bumaba si Roman doon at natakot nang makitang nakatihaya ang isang katawan na dahan-dahang lumulubog pero hindi niya makita ang kanyang kaibigan nang pumasok siya sa tubig. Bumulong ang tinig ng sirena ng isang banta na nangangakong kukunin ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Pagkatapos ay umahon ito mismo mula sa tubig sa tunay nitong anyong patay na. Halos malunod si Roman sa takot at nagsimulang lumangoy patungo sa hagdan pero halos hindi siya makagalaw. Dahil pagod na sa paghihintay, dumating sina Olga at Marina sa basement, hinila palabas ng tubig ang lalaki nang may malaking pagsisikap. Nagmadaling sumakay ang tatlo sa kotse, nagmamadaling umalis at sinabi ni Roman sa dalawa na wala na si Ilya. Sa kalagitnaan ng daan, biglang namatay ang makina ng kotse at hindi na ito mapaandar ni Roman. Sa kabila ng pagsikat ng araw na walang ulap, isang kakaibang bagyo ang nabuo sa langit at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Frustrated si Roman at lumabas ng kotse para subukang ayusin ang problema. Pero natanto ni Marina na lahat ng ito ay isang bitag nang tumingin siya sa bintana at makita si Lisa na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Nagsimula silang magpalo sa mga bintana at sumigaw, sinusubukang babalaan si Roman sa oras. Nang tumingin muli si Marina sa gilid, nasa tabi na niya ang aparisyon. Hinawakan ng kulay abong kamay ang salamin ng bintana at nawala sa ilalim ng kotse habang nag-lock ang mga pinto ng mag-isa. Natakot si Marina nang makita niyang napupuno ng tubig ang kotse at sa wakas ay natanto ni Roman ang pagkabalisa ng dalawa pero hindi niya mabuksan ang pinto. Mabilis na tumaas ang tubig at hindi rin mabasag ni Marina ang bintana gamit ang kanyang siko. Kaunti na lang ang kanilang nalalabing espasyo para huminga ng basagin ni Roman ang salamin gamit ang bato. Bumagsak ang dalawa sa lupa na hirap huminga at napagpasyahan ni Roman na hindi gumana ang pagbabalik ng suklay dahil ang gusto ng sirena ay panatilihin siya. Determinado siyang isakripisyo ang sarili, tumakbo siyang muli sa lawa at sinubukan siyang sundan ni Marina pero may humampas sa kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Nang makarating si Roman sa lawa, nakaramdam siya ng kamay sa kanyang balikat at nakita si Lisa noong dati pa siya. Muli nitong tinanong ang tanong at sa unang pagkakataon sumagot siya na mahal niya ito pero hindi siya nito pinaniwalaan. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo sa patay na mangkukulam at nakaramdam siya ng humihigpit sa kanyang leg. Dumidilim na nang dumating ang isa pang kotse at may nakasuot ng hood na lumabas dito. Kasabay nito, nagising si Marina na nakatali sa isang upuan sa basement at nakitang hawak ni Olga ang bilog na salamin na nagsasagawa ng sarili nitong ritual. Inialok niya ang kanyang kaibigan kapalit ng kanyang kapatid at hindi na tinag sa pakiusap ni Marina na sinasabing walang ibang paraan. Patuloy niyang inulit ang alok hanggang sa nagsimulang gumalaw ang ibabaw ng tubig sa isang imposibleng paraan na parang gawa sa tela. Ang pangyayari ay natigil ng isang tinig ng lalaki sa tuktok ng hagdan at nakita nating si Misha ang lalaking nakahod.
Sinabi niya sa kanyang anak na babae na hindi kailanman gagana ang pagpapalit na ito dahil kailangang kusang loob na ialay ng biktima ang sarili nito. Tumangging makinig si Olga sa kanyang ama at tinakot ito ng gunting habang sinamantala ni Marina ang kumprontasyon para subukang kumawala. Nagtagumpay si Misha na pakalmahin si Olga at nagyakapan ang dalawa habang umiiyak. Noon nanlaki ang mga mata ni Olga sa likod ng kanyang ama, natakot sa nakita niyang nakatayong si Lisa kasama nila. Lumapit si Misha at hiniling dito na kunin siya pero sa pagkakataong ito, hindi niya ito sinabi sa otomatikong paraan. At normal pa rin ang kanyang mga mata. Ipinahayag niyang hindi niya kailanman itinigil ang pagmamahal dito at hiniling dito na tanggapin siya kapalit ng araw na iniiwan ang mga kabataan sa kapayapaan. Tumingin si Lisa sa kanyang mga mata at nagbago ang kanyang mukha sa isang nakakatakot na nilalang habang ibinubukas niya ang kanyang bibig para lamunin siya. Sabay silang nahulog sa tubig at nawala sa ilalim ng ibabaw sa labis na pagkabahala ni Olga na humawak sa isang hibla ng buhok. Si Marina, na nakawala na sa mga tali, ay pinulot ang gunting na nahulog at pinutol ang hibla na tila nagdulot ng napakalaking mapaminsalang epekto sa sirena. Umahon itong sumisigaw at hinila si Olga kasama nito habang nasusunog ang pinutol na buhok sa mga kamay ni Marina. Tumakbo si Marina sa lawa at sinubukang ibigay ang gunting kay Roman na ipinapaliwanag na ang kapangyarihan ng sirena ay nasa kanyang buhok pero halos tuluyan na itong nasasakal. Pagkatapos ay nagpasya si Marina na tumalon at harapin ang sirena ng mag-isa. Nagtagumpay siyang putulin ang isa pang hibla ng buhok nito at agad na nakahinga si Roman. Nang makita ang kanyang kasintahan na umahon mula sa lawa, mahigpit niya itong niyakap pero nanlamig ang kanyang dugo nang tanungin siya nito kung mahal niya ito. Sumagot siya na may peking ngiti at saka sabay-sabay na hinawakan ang buhok nito, idinidiin ang gunting ng malapit sa anit hanggat maaari. Nagsimulang magpumiglas ito at ang kanyang mukha ay nagdaan sa iba't ibang metamorphosis na naglalaman ng lahat ng mga babaeng naging biktima ng lawang iyon. Sa wakas, bumalik ito sa pagiging si Lisa, sobrang tao at marupok kaya nang mahulog ito sa tubig, nagsimula itong malunod. Hinintay ni Roman hanggang sa tumigil ito sa pagpupumiglas at saka sumisid para ibalik si Marina. Pagkatapos ng kaunting sir, gumaling ito at sabay silang umuwi. Sa kabila ng ginhawa, kakaiba pa rin para kay Roman na makita ang kanyang kasintahan na nagsusuklay ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata.